Minsan po nadadama natin na parang ang, peligro ang ating pong nararanasan at may dadating 'no, hindi po natin alam kung ano mangyayari, di tayo makatulog 'no, wala tayong ganang kumain at, para pong laging ano, kaba-kaba ang ating pong nararanasan at yung pag-iisip po natin ay, maraming gumagambala lalong-lalo na sa mga mangyayari sa kinabukasan. Napakaganda po ng nakasulat dito sa Juan 10:28 'no. Ito po ang sabi, "At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mamamatay, at hindi sila maaagaw ng sinuman sa aking mga kamay." Alam niyo po, ipinangako ito ng ating Panginoong Hesus nang buhay pa po siya, no? At sinabi niya na bibigyan niya tayo ng walang hanggan. Hindi matitinag na katiyakan ang kanya pong binibigay dahil nandun siya sa langit ngayon, naghahanda ng dakong kalalagyan. No? Hindi po magkukulang yung proteksyon niya sa lahat para po sa bawat isa sa atin. Inilalarawan po dito sa Juan Gis na si Jesus ang bilang mabuting pastol. Ang pangunahing tungkulin po niya ay para po aliwin no, ang mga tupa at ingatan ang ating pong mga tupa. At ang tupan po na ito minsan mahina, madaling mapahamak, at madaling maligaw. No? Gayunpaman, buong tapang na ipinapahayag na ating Panginoon, hindi sila maagaw ng sinuman sa kanyang kamay. Hindi po ito pagtitiwala lang sa lakas no ng tupa mismo no, ng sarili niyang lakas. Ito po ay dapat pagtitiwala doon sa lakas po ng pastol. Ang sabi po ni Ellen White sa Desire of Ages, ang katiyakan ng mananampalataya ay nakasalalay sa kapangyarihan at katapatan ni Kristo. So hindi po tayo kailangan magduda sa mga mangyayari sa hinaharap. Kung sarili lang po natin siguro ang ating pong pinagkakatiwalaan ay talagang wala na tayong pag-asa. Pero mayroong pag-asang binibigay ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya dahil alam niya kung ano mangyayari sa kinabukasan at may kapangyarihan ang ating Panginoon. Nadalhin tayo ng mahusay doon sa ating pong hinaharap. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Ang ating pong text, basahin rin po natin sa English para ito po ay memorize po natin. So John 10:28, no? Yan po ang sabi, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ulitin po natin, John 10:28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Meron tayo pong 5 puntos na ating pong pagtutuunan dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na HANDS. HANDS, no? Hands. Yan, kamay. Unang puntos, letter H, He gives eternal life. No, ang ating Panginoon naghahandog po sa atin, nagbibigay po sa atin ng walang hanggang buhay. No? Letter A, absolute assurance, never perish. Talaga pong totoo na katiyakan ang binibigay po sa atin, hindi po kailanman tayo mamamatay. No? And letter N, no one can snatch us away. No? Ang ating Panginoon, kapag nandyan at tayo pa'y nagtitiwala sa Kanya, walang makakaagaw sa atin sa Kanyang mga kamay. No? And letter D, divine protection. Diyos ang nagproprotekta at ang pinakahuling puntos ay yung letter S, secure relationship with the shepherd. Sigurado po ang ating po ugnayan doon sa pastol. Kaya naman, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, we can be assured, no, na hindi po tayo maaalis sa Kanyang kamay. No? Tandaan po natin yung ating acronym na HANDS. Tingnan po natin yung pinakaunang puntos. Letter H, He gives eternal life. No? Nagbibigay po siya ng walang hanggang buhay. Sabi po dun sa text, "And I give unto them eternal life." At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang buhay na walang hanggan ay
kaloob po ito, hindi po ito gantimpala. Ibig sabihin, it is a gift, no? Hindi po ito na parang pinaghirapan po natin, no? Nagsisimula ito ngayon na pakikipag-ugnayan natin kay Kristo at nagpapatuloy ito magpakailanman. Alam niyo po si Jesus ang nagpasimula ng kaligtasan. Hindi po ito pinaghirapan ng tao. Hindi po natin sinabi na, kayang-kaya ko munang linisin yung sarili ko, no, bago ako makatanggap ng eternal life, no. Hindi po, siya mismo, no, ang nag-umpisa na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan nung tayo po ay makasalanan pa, no. So hindi pwede na, paglapit natin sa Panginoon, maglinis muna tayo, wala pong ganyan. Sa Romans 6:23, the gift of God is eternal life. Ang kaloob po ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan. No, napakaimportante po na maintindihan natin na ang buhay na walang hanggan ay galing sa ating Panginoon. So 1 John 5:11, God hath given unto us eternal life, no? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na. Napakaimportante na ang etong mga bagay po na ito ay iniisip po natin dahil dito sa mundong ito ay talagang wala na tayong pag-asa, no? Puro kaguluhan na. Wala na pong peace ang ating makikita, no? Puro puro pangit na mga news ang ating pong naririnig. Sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, no? Eternal life is the present possession of every soul who believes in Christ, no? Kayo po, ako ay merong buhay na walang hanggan ngayon, no, kasalukuyan kapag tayo po ay sumasampalataya kay Kristo. Now, ang binabanggit po dito, buhay na walang hanggan, ay yung gift na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Huwag po natin isipin na ngayon, sa antas po natin ngayon ay merong buhay na walang hanggan. Eto, kailangan muna ay magapi o masira, matapos ang mga pagkakasala, ang pangit na buhay dito sa mundo at magkakaroon ng yugto ng buhay na walang hanggan. Ang mahirap naman po kasi kung ngayon ay meron na tayo agad buhay na walang hanggan, saan ka naman na hirap ka, may sakit ka, mabubuhay ka ng for eternity? Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Okay? Huwag po nating subukan paghirapan yung malayang ibinibigay ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin na kakayanin natin tanggapin ang buhay na walang hanggan sa sarili po natin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon at tayo po ay manampalataya sa Kanya. Okay? Ang pangalawang puntos, no? A, absolute assurance. No? They shall never perish. No? Sabi po doon sa text, and they shall never perish. Hindi sila kailanman mamamatay. No? Ito po ang pinakamatibay na katiyakan dito po sa kasulatan. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na hindi ka maaaring mamamatay, kundi hindi kailanman, no, ikaw ay mamamatay. Yung katiyakan po na ito ay nakabatay po doon sa kanya pong salita. Hindi po sa sarili po nating damdamin. No? Ito po ay pangako ng ating Panginoon. Now, yung kamatayan na binabanggit po dito, for example, yung kamatayan na the wages of sin is death, no? Ito pong kamatayan natin na tinatawag po natin na kamatayan. Actually, ang tawag lang po dito yung pagtulog. So, hindi pa po ito yung binabanggit na kamatayan dito na hindi tayo mamamatay. Ang binabanggit po na kamatayan po dito ay yung eternal death na wala ng pagkabuhay. Katulad po kasi nito, kung tayo matutulog ngayon, ibig sabihin, hindi pa tayo patay. No? Pero sa ating paningin, patay na tayo. Patay na yon. Kung may mamatay ang tao, katulad si Lazaro po, sinabi na ating Panginoon, hindi pa patay si Lazaro, siya po ay natutulog. So, ibig sabihin, yung kamatayan natin ngayon ay pagtulog lang. Maaari pa tayong mabuhay ulit. Yung kamatayan na binabanggit po dito na hindi na tayo mamamatay kung na kay Kristo po tayo ay yung parusa ng kamatayan, no? Parusang kamatayan dahil sa mga pagkakasala po natin. Yan yung binabanggit dito. Ang kapalit nun ay eternal life.
no? Kapag tayo ay na kay Kristo, hindi tayo mamamatay ng eternal death, kundi magkakaroon tayo ng eternal life. Okay? Now, sabi po sa Hebrews 7:25, no? He is able to save them to the uttermost, no? Siya po ay makapagliligtas sa kanila sa hanggang wakas, no? Yan ang napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Sabi pa sa Romans 8:1, there no condemnation to them which are in Christ, no? Oh, kaya nga napakagandang pangako po ito. Sabi sa Steps to Christ, no? The believer's hope is grounded in the promises of God. Alam nyo, mamuhay po tayo na meron pong kumpiyansa, no, doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil yung pag-asa po natin, ang pananampalataya po natin ay nakasalig doon sa pangako ng ating Panginoon. Hindi po sa kung kanino man. Tiyak, no, na ang sinabi ng ating Panginoon, ito po ay magbubunga. Ngayon pa lang, meron tayong kapayapaan, magkakaroon tayo ng kagalakan dahil tayo ay na kay Kristo. No? Huwag po natin baliwalain ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Ang pangatlo na puntos, no one can snatch us away. No? Walang makapag-aagaw sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon. Ang ganda po ng binanggit po dun sa text, neither shall any man pluck them out of my hand. Ni hindi sila maaagaw ng sino man sa aking mga kamay. Yung binabanggit po dito na sino man ay kabilang ang mga kaaway, no? Hindi lang po yung kaaway kundi yung mga pangyayari na naranasan po natin, si Satanas at lahat po ng mga pagsalungat, no? Minsan po kasi yung mga nararanasan po natin like paghihirap, no? Nagiging dahilan ito para sabihin na natin, ako hindi na ako magtitiwala sa Panginoon, hindi naman niya ako pinapakinggan, no? Ganyan ang mga nangyayari, no? O kaya naman ay nawala ang ating mahal sa buhay na ating pong sinasandigan na tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Sa sarili na po kasi natin yon minsan ay hindi pa rin tayo nagdesisyon para sa ating Panginoon. Yung ating pong kaligtasan, hindi po ito nakasalalay sa iba, no? Kailangan ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa personal relationship natin sa ating Panginoon. Dahil kapag meron tayong relationship sa ating Panginoon, nagdesisyon tayo mismo, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, wala pong kahit sino ang makapag-aalis sa atin sa desisyon na yon. Kahit pa pahirapan po tayo, kahit pa tayo po ay patayin, kahit pa iwanan tayo, kung tayo ay mismong nagdesisyon na susundin ang ating Panginoong Yesus, walang makapag-aalis. Dahil hindi papayagan ng ating Panginoon ang mangyari sa kanyang bayan, sa kanyang tapat na nagnanampalataya ang alisin o maalis tayo sa kamay ng ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon kaysa sa anumang banta, no, na mararanasan sa ating buhay. Ang sabi pa sa Romans 8:38-39, nothing shall separate us from the love of God. No? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sino pa yan. Kahit sino pang makapangyarihang tao, no? Ang sasabihin, aalisin kita, papatayin kita pagka ikaw ay hindi sumunod sa akin o ikaw ay hindi tumalima sa mga ginagawa dito sa mundo, hindi po tayo maaaring maialis kung tayo mismo ang nagdesisyon at tumawag sa ating Panginoon na tayo po ay proteksyonan. Ang sabi pa sa Isaiah 43:13, I will work and who shall let it? Kapag ang ating Panginoong Diyos ang gumawa, sino ang makakapaghadlang? No? Walang pwedeng humadlang sa ating Panginoon. Makakapag-alis lang sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon ay tayo mismo. No? Kapag tayo ay nagdesisyon na wag nang magtiwala sa ating Panginoon, hindi naman tayo pipilitin ng ating Panginoon.
Pero kapag tayo po ay nagdesisyon na tayo ay ilalagay natin ang sarili po natin sa magitan pa ng pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon sa kanyang mga kamay, hindi na tayo may aalis diyan, hindi po tayo matitinag. Sabi pa sa Christ Object Lesson, page 156, the power of God is pledged to keep the believing soul. No? Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay nakalaan po, no? Na ingatan ang mga sumasampalataya na mga kaluluwa sa Kanya. Kapag po dumating yung takot natin, alalahanin po natin kung kaninong kamay tayo o humahawak o kung nasaan po tayo. Dahil ligtas tayo sa anumang mga bagay. No? Kung ano man nararamdaman po natin, tayo ay natatakot. Huwag po tayong matakot dahil ligtas tayo sa mga kamay ng ating Panginoon. Okay? And letter D, doon sa ating pong acronym na HANDS, no? Divine protection, not human strength. No? Ang kamay ng ating Panginoon, ang sagisag ng otoridad, no? Nagmamay-ari po sa atin, nag-aaruga sa atin. Ang ating pong katiyakan, ay, hindi po ito sa mundong ito po ay makalangit. No? Hindi po sa tao nakasalalay, kundi sa Diyos nakasalalay. Ang kaligtasan po natin ay hindi po pananatili lang ng lakas ng loob natin, no? Kundi tayo po ay nananatili na may kaligtasan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay nagtalaga ng sarili natin, tayo ngayon ay pag-aari na ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 41:13, I, the Lord thy God, will hold thy right hand. Alam niyo po minsan, no, kapag tayo po ay humahawak, yung anak po natin, no, kapag yung kamay, yung daliri, minsan sa daliri lang sila humahawak, no. Pag nakalagay yung daliri po natin, nakakapit po sila. Pero minsan sila po ay napapabitaw, no? At pag sila ay napabitaw, ay minsan nadadapa po sila o napapaupo, o yan po ang nangyayari. Pero kapag ang tatay ang nakahawak doon sa kamay ng anak, hindi ho pinapabayaan ng tatay na makabitaw o madapa yung kanyang anak. No? Ganon din po tayo. Ang binabanggit po dito sa text, God's hand, no, will hold our right hand. Ang Panginoon mismo ang humahawak sa ating pong kanang kamay, no? Kaya nga hindi po niya bababayaan na tayo po ay mawaglit o makabitaw dahil sa mismo ang humahawak sa atin. Ang sabi pa sa Psalm 101:7, 121:7, the Lord shall preserve thee from all evil. No, iingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng kasamaan. Sa lahat po ng kasamaan, tayo po ay isasanggalang ng ating Panginoon. Hindi nyo tayo papabayaan. No? Maranasan po natin ang mga kasamaan na umiikot sa atin kung tayo lang ay magtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa Desire of Ages, those who commit their souls to Christ are kept by His power. No? Ang mga nagtatagubilin, no, ng kanila pong mga kaluluwa kay Kristo ay iingatan ng kanyang kapangyarihan. Yan po ay pangako sa atin. No? Kaya nga kung kayo po ay natatakot, kayo ay parang wala ng pag-asa, kayo ay parang wala nang mangyayari sa kinabukasan, no? Itigil po natin na mamuhay tayo na parang lahat ay nakasalalay lang sa atin. Tayo po ay magpahinga, huminto po tayo. No? At tayo po ay tumawag sa ating Panginoon dahil Kanyang ibibigay ang Kanyang proteksyon sa bawat isa sa atin. At ang pinakahuling puntos po, no, sa ating acronym na HANDS ay yung letter S, secure relationship with the shepherd. No? Mahalaga po na ating pong maintindihan po ito, no? Na sigurado ang ating pong ugnayan sa pastol. Yung connection po, ang pangako ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy, no, sa Kanya pong mga tupa.
No, nakikilala po tayo ng ating pong pastol. Yung tinig naman ng pastol ay nakikilala ng mga tupa. Kaya nga kung tayo po ay nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, no? At lagi tayong sumasa Panginoon, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, nakikilala po natin siya. Sumusunod po tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. Saan man tayo akayin ng ating Panginoon, nandun tayo, no? Dahil yung katiyakan na ito ng relationship at ng kapayapaan na binibigay at sinasabi ng ating Panginoon ay nakasalalay doon sa bunga ng ating pong pagsunod. No? Kaya kung tayo po ay nananatili kay Kristo, tayo lumalapit sa Kanya, siya po ay nag-aaruga din naman sa atin at hindi tayo pababayaan. Sabi po sa John 10:27, "My sheep hear my voice." No? Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kayo po ba, nakikinig pa ba kayo sa tinig ng ating Panginoon? O kayo po ay na-overwhelmed sa mga sinasabi sa paligid, no? Minsan, wala nang magandang balita ang ating pong naririnig, no? Puro kaguluhan na lang, no? At nakikita rin natin sa reels, no? Bakit kaya ngayon ang dami ng disgrasya na ating pong nakikita? Kasi lahat ay nagpo-post ng mga disgrasya. So, kapag kayo ay nag-reels, alam niyo sa Facebook, kapag meron kayong pinanood na isang bagay at inyong inulit, lahat ng mga ganyang tema ay yun na rin ang maririnig ninyo o makikita ninyo. For example, nag-reels kayo, tumingin kayo sa reels at merong nakita kayo doon na merong aksidente, no? May sasakyan, biglang bumangga at hindi niyo masyadong nakita, inulit ninyo, no, paulit-ulit, mga 3, 5 beses. Kapag ganyan, yung algorithms po ng Facebook ay ang ilalagay sa inyo ng mga reels ay yung gusto ninyo. Kaya kung eto ay nakita niya na parang nagustuhan ninyo, yun na yung lalabas. Hanggang sa lahat ng reels na makikita ninyo, puro disgrasya na aksidente, no? Kaya isipin ninyo, naku, nakakalungkot naman ang mundong ito, hirap na. No? Kaya minsan, tayo po ay nadi-discourage dahil yun yung nakikita po natin at naririnig po natin. Pero alam niyo po, no, lagi natin tandaan, kapag tayo ay manatili sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ligtas po tayo. Sabi po sa Steps to Christ, safety lies in abiding in Christ. No? Ang kaligtasan ay matatagpuan kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, wag nating lubos na isipin, no, na hindi tayo iingatan, kundi tayo po ay sasamahan actually ng ating Panginoon. At mananatiling malapit ang pastol, no, kapag tayo po ay nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan at sumusunod tayo. Alam niyo po, lumalawak ang katiyakan, no, habang lumalalim ang relationship natin sa ating Panginoon. Kaya nga dito po sa John 10:28, binibigay po sa atin na hindi po tayo matitinag, no? Kapagka tayo ay nasa ating Panginoon. Merong katiyakan kapag meron tayong pananampalataya. Ibinibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kapag tayo po ay nakatahimik, no? At tayo po ay nagtitiwala. At hindi po tayo mahihiwalay sa ating Panginoon sapagkat nandyan ang kanyang makalangit na proteksyon. Okay? So tandaan po muli natin yung ating pong acronym, no? HANDS, yung ating 4 na puntos. Letter H, He gives eternal life. Ang ating Panginoong Hesus, siya po ang naghahandog ng buhay na walang hanggan. Letter A, absolute assurance, never perish, no? Talaga pong katiyakan, lubos na katiyakan at hindi po kailanman tayo mamamatay. Binabanggit po dito, tandaan po natin yung kamatayan ng walang hanggang kamatayan.
Hindi po yung pagtulog ngayon na nararanasan ng mga tao na kamatayan. Letter N, no one can snatch us away. Wala pong makakaagaw sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon. And letter D, divine protection. Ang Diyos mismo ang nagproprotekta sa atin. At letter S, secure relationship with the shepherd. Sigurado pong ugnayan sa pastol. Kaya nga kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ang ating Panginoon mismo ang siyang magproprotekta sa atin. At tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, merong mga pasakit pa rin yan. Meron pa rin mga kaguluhan. Pero tayo po ay secured and we are at peace when we are in Christ. No? Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, may mga panahon sa ating pong buhay na parang nag-iisa lang po tayo. Pero tandaan po natin, ang ganda nga nung inawit ng Footprints in the Sand. No? Sabi doon, nung sila po ay naglalakad, may mga panahon doon sa buhay ng lalaki na parang mag-isa na lang siya. Pero sabi natin, Panginoon, yung mga panahon na yan, kinakarga kita. No? Hindi kita pinapabayaan. Ganoon din po sa mga anak po natin. Minsan kapag tatawid ang ating mga anak, hindi natin sila pababayaan na mag-isang tumawid. Inaakay natin sila. At kung nagmamadali, minsan ang tatay minsan ay binubuhat na yung kanyang anak para maging mabilis at maging kampante siya dahil naiingatan niya yung kanyang anak. Kaya nga malakas ang kamay ng ating Panginoon. Humawak po tayo sa Kanya. At may mga pagkakataon siya mismo ang humahawak sa atin. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa lakas ng ating Panginoon. Magtiwala, magpahinga tayo sa kanyang kapit, lumakad po tayo na may katiyakan at tayo po ay magiging ligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hamanayang banal Diyos na nasa mga langit. Nandito po ang inyong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat sa pangako po ninyo na hindi nyo kami iiwanan bagkus kami ay patuloy na sasamahan. Lubos po ang aming pong pagtitiwala sapagkat alam po namin kayo ay nagmamahal sa amin. Kaya naman sa umaga po ito, tanggapin ang aming pong pagtatalaga. Kami po ay naghumihiling na samahan kaming palagi sa aming pong buhay, lalong-lalo na po sa mga gawain po namin at kung kami ay humaharap sa mga problema. Maraming po salamat sa kapayapaan na aming pong nararanasan ngayon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.